akin, no, para sa mga nagtatanong, no, talagang, siyempre nang hinaalagan niya. Para nang sa amin mga kalingat, kung ano pong nakikita niyo po, no, halimbawa, okay kami, comfortable kami sa isa. Talagang totoong-totoo yan, no. Pinapakita lang po namin, no, napaka-transparent po namin tao, no, kung ano po anong feelings namin sa isa't isa, anong understanding, mutual understanding namin. Talagang papakita namin yun sa inyo, no? Kasi wala kang halong kunwari, walang halong yung wala pinatagong ganito, bawal tayo mo ganito. Kasi gusto namin yung kung ano kami, papakita namin. Para tatanggapin kayo kung anong nakikita. Matatanggap nila kami na gano'n kami. Much better. Pero kung ayaw nila, okay yun din. No? Kasi hindi naman lahat ng tao mag-please po natin. Pero para naman po sa status namin ni Rachel, no? Ang sasabi ko lang po is, Malito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang aking mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo. Kahit saan bansa man po tayo nagtrabaho, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, tita, lolo at lola, mag-ingat po kayo sa Pilipinas po. Ay isang araw na lang ay bagong taon na. Maganda po ay malusog po tayo at safety po tayo pag sa lubong ng bagong tako. So, ngayong araw na ito guys, nagbigay ng assurance si Dodong Ruel, no, na babalik siya ng diet, no? Hindi lamang dahil kay Langgari Shell, kundi dahil sa kanyang mga beneficiaries, di po ba? So, wala pong makapigil kay Dodong Ruel, babalik si Dodong Ruel ng diet, di po ba? So, bago po tayo guys pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki pong ating naitulong po sa kanilang mga paglingap, di po ba? At sa ganun din po guys, makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify po kayo. So, wala po tayong ibang bibigyan na reaction video kundi yung malaking pasalamat po muna natin, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Miss Ria Olarte Vlog, no, ay subscribe po natin dahil dito po tayo kay Miss Ria. Walang iba po, si Miss Ria po ay siya po yung ambasadora ng Davao, no, ng Kalingap. So, wala po tayo guys ibang bibigyan ng reaction video kundi ito po ang ambos interview ni Miss Ria Olarte kay Dodong Ruel, di po ba? So, let's go. Pakinggan po muna natin guys. Audio clips lang po ang kinuha natin dahil hindi po natin pwedeng kunin buong video no, ni Miss Ria dahil syempre sa personal na upload niya po yan. So, dito po, pakinggan po natin. Sabay-sabay po tayo makinig. Masaya yung puso natin. Okay yung relationship namin ni Rachel, no? At syempre, Yung direct ka talaga to. Wala nang paligoy-ligoy. Kumusta ang puso ni Ruel of Malalag? I mean, the love life. Tungkol naman doon, no? Okay naman ngayon, no? Kasi, masaya yung puso natin. Kasi, okay yung relationship namin ni Rachel, no? At syempre yung family, okay na yung banding namin, no? Nakauwi ako dito. So far, no, okay lang naman. Talagang sabi ko na sana forever na ganito. Wow. Ay, ako sa forever na yan. Dami na namang kinikilig ngayon. Ganito yung nararamdaman natin. Walang suot sa puso or walang hinanapit. Yes, tama, no? At nung nakaraang araw o linggo, no? Nagulat kami lahat na yung nung may kampuhan pala kayo yung bago pa umuwi or
O bago kayo napunta ng Baguio. Diba, oo. Hindi namin alam na kami ng mga supporters nyo or viewers na hindi namin naramdaman na may mga tampuhan pa lang nangyayari. Wala kami idea. Doon na kami nag-idea nung, di ba, nung pa-flower. Yung pa-surprise. Yun, ang ganda nyo yun guys, no? Nagulat tayong lahat doon. Paano ba saan nagsimula na may tampuhan na nangyayari? Sa amin, napakaliit lang naman ang bagay. Siyempre, normal lang naman yun sa kung napaka-comfortable rin sa isa't isa, tapos merong sabihin natin konting problema lang. Tapos, medyo hindi na pag-usapan kaagad or na-misunderstand, ganyan, na-misconcept. Ayun, nauwi siya sa ganun na tampuhan. Isang gabi kami hindi nag-chat nun or nagkausap sa messenger. And then, kinamagahan, medyo cold pa rin yung treatment niya sa akin. Medyo talagang layo siya, yung wala talaga siyang yung hinihintay niya na talagang may mangyari na yung lambingan, ganyan, makapaport na. Sino unang naglambing? Ikaw or si Rachel? Siyempre ako. So, siyempre naman talaga dapat talaga si Dodong Roel, di ba? Kasi ako babae naman ako. Ganyan talaga. Pero normal lang yan. Normal yan sa relasyon. Sa yung paraan, bali, makikil nila yung talaga, yung care mo, yung love mo sa isang tao. Kaya minsan ganyan din, yung mangyayaring ganun, para at least mas tumatag yung relasyon. Normal yan sa relasyon. Diyan masusubok ang pagmamahal sa isa't isa. So, ito So, yun na guys, no, stop muna tayo dong, no, tama po yun, di ba? Tayong lahat noon guys ay talagang nagulat, no, nagulat tayo na meron palang tampuhan, na, pero medyo, may isang upload silang no, na, doon pa lamang sa kanya, doon sa upload niya na sinabi niya may minsan meron kami mga tampuhan, may tampuhan, kunting tampuhan, pero naaayos din namin kaagad nilang Nasabi po yun ni Richelle sa kanyang upload, di ba? Kaya dito nang nag-upload na ito sila ng si Ruel, no, ng premiere na nagbigay siya ng flower guys, doon nga medyo nagkaroon na ako ng idea na yun pala ang kanilang pagtampuhan. Pero dito nga pakinggan pa po natin dahil maganda po itong mga sinasabi dito ni Ruel, no? Assurance po sa ating mga nagmamahal sa kanilang dalawa ni Richelle ay wag na po kayong masaktan, wag na po kayong malungkot, no? Dahil si Ruel o Malalag ay talagang nagbigay na po ng kanyang pahayag para po tayo ay wag nang maligalig, di po ba? Kaya marami pong naligalig at alam po natin naman marami pong nasaktan, di ba? Sa mga naging issue. Pero yun po nga, no, si Dodong Ruel, nakita natin sa kanyang mga meet and greet guys, ay talagang masaya siya, nakangiti siya. So, tayo ay wala po tayong reason para malungkot din, no, dahil malungkot, na wala pong pinapakitang lungkot si Dodong Ruel sa atin, kundi nakikita natin sa kanya ay ang saya po niya na nakikipag-meet sa mga supporters, di ba? Kaya maging masaya po tayo naman, alam naman natin na tayo na mga nagmamahal sa kanila ay talagang masaya tayo pag nakita natin silang masaya. Kaya maging masaya po kayo mga tita, no, mga tito, maging masaya po kayo. Alam po pong medyo nasaktan kayo sa mga naging issue, pero kalimutan na po natin yun, no? So, let's go. Pakinggan pa po natin ulit, guys. So, ito'y, depende ito doon kung sasagutin mo or hindi. Ano ba status? Kasi, syempre, kahit hindi nyo man aminin sa isa't isa, no, dito sa viewers ninyo, sa supporters ninyo, pero yung nakikita namin, di ba, ika nga ay action speaks louder than words. So, di ba, dinidinay talaga ninyo na wala pa, hindi pa kayo on. Diba? Hindi pa. Di ba? On pa. Pero, siyempre naman, no, dapat may reason guys kung bakit dinideny pa, di ba? Charot!
Talaga si Rhea. Guys, sandali lang bago natin si Dodong Roel pasagutin. Talaga, itong pinakagusto ko kay Miss Rhea, no? Pag Rhea Olarte, pag siya nag-interview, dahil talagang grabe, no? Nakita nyo dito, pati yung, kasing sabi dito ni Rhea, marami din ang nagtatanong na kung ano na bang status. Lagi tayo, lahat guys, no, lagi tayo ang tanong natin, status. Ano na bang status nilang dalawa? Di po ba? Kaya dito nakita natin na pagkatanong ni Rhea, no, si Dudong ay medyo nag-blush nga dito, no, mahuhuli ka doon. Sige, kaya ito guys, pakinggan natin ang sagot ni Dudong Roel, no? Pero depende yan kay Dudong. Kung ano sa akin, sa tatanong talagang siyempre nang inaalaga niya. Parang po sa amin makakalingaw. Kung ano pong nakikita niyo po, no? Halimbawa, okay kami, comfortable kami sa isa't isa. Talagang totoong-totoo yan, no? Napaka-transparent po namin tao, no? Kung ano pong anong feelings namin sa isa't isa, nung mutual understanding namin. Talagang papakita namin yan sa inyo, no? Totoo guys, wala silang itinago sa atin. Nakikita naman natin talaga, no? Kung ano ang nilang dalawa. Ganito, bawal tayo kung ganito kasi gusto namin yung kung ano kami, nakikita namin. tatanggapin kayo kung anong nakikita. Matatanggap nila kami na rin ang kami. Much better. Pero ayaw nila, okay lang din. Kasi hindi naman lahat ng tao mag-ibig po natin. Pero para naman po sa status namin ni Rachel, no? Ang sabi ko lang po is, wait lang po mga kalangga. Doon, no, sa sinabi ni Dodong na wala po silang itinago. Nakita natin lahat. Tayo na mula sa umpisa ay nagmahal sa kanila, no? Umpisa ng kanilang pagiging love team ay minahal natin. Na hindi pa nga noon love team ay minahal na natin si Rochelle dahil doon maraming humanga kay Rochelle dahil doon sa kanyang ipinakita, no? Na pinakita na kakaibang tawag nito, kakaiba niyang aura or pag-uugali sa mga vlog doon ni Kalinga Prab. Pinapakita talaga nila kung ano talaga ang natural nilang dalawa nilang ay pinapakita nila. Yun nga, no, sinasabi dito ni Dodong sa mga, alam naman natin lahat na marami po ang nagmahal sa kanila dahil doon sa kanilang transparency, no? Sa pagpapakita nila ng kanilang talagang natural dalawa na pag-uugali. So dito sa mga ayaw kina Rochelle, sa Rochelle, ayaw kina Dodong Roel, ayaw kay Langga sa kanilang sweetness, huwag po kayong manood. Di po ba? Hindi po yun para sa inyo. Yun ay para po sa kanilang mga supporters na nagmamahal sa kanila, no? Huwag po kayong manood kung ayaw nyo sa kanila. Simply as that. Di po ba? So, dito guys, pakinggan na natin ang sagot ni Dodong Roel. Pasensya po kung nag-i-interrupt si Ate Yoli, ha? Kasi gusto ko isabay na rin natin dito yung ating reaction niya, di ba? Parang napakaganda na naririnig natin tapos dun tayo nagre-react din sa sinasabi ni Dodong Roel. nag-iintay lang po tayo sa tamang araw, tamang oras, sa tamang panahon. Maraming tama, ah. Kasi ang pangit po, kung bigay natin yung isang bagay, no? Kung kasahin natin na ikaw talaga, ang pangit ng resulta ng ganyan, kung instant na agad, diretso agad. So, syempre, nag-observe pa tayo, siya nag-observe pa sa akin, no? Getting to know each other, no? Syempre, nalaman ko naman yung side niya, syempre, alam na lang niya yung side ko, yung background ko. Ang sa akin na lang po, siguro time, no? Time na lang, or yung panahon na lang, no? Yung hintay natin kasi, kung yung granted Lord, no? Kung distant kami sa isa't isa, siyempre, wala nang makakano dyan. Wala nang lang dyan. Kaya sa akin po, no, hindi pa ako makapagsagot po ng ganyan kasi nga po, concerned din ako sa kanya, no. Siya po isang mayor pa lang, no. Tapos tayo naman po ay medyo ano na po may, ganyan, nasa legal age na po. Totoo yan, no? Of course, kaya yung dahil pinangunahan ng viewers, kaya sasagot na ng ganito. Kaya gusto ko na yung malaman nila in the right time talaga. No? Para naman po na maging formal, no? Formal yung maging official. So, ano naman? So, wait guys, mastap muna. So, tama po yun, no? Yung sabi ni Dodong na
hindi niya masagot dahil ito ang tanong dito nga ni Miss Rhea ay ano na ba ang status nilang dalawa? Dahil yun nga, kasabihan natin, nakikita natin palagi actions louder than words, di ba? Kasi nakikita natin guys sa kanilang action, no? Na parang sila na nga, di ba? Pero syempre, yun nga ang sabi ni Dodong dito na hindi niya masasabi, no? Dahil sa ngayon, dahil syempre nga, siya ay nasa legal age na, si Dodong Roel, at yun nga si Langga ay na minor pa dito si Langga dahil wala pa siyang 18. So, mula sa umpisa pa naman talaga, di ba? Sa umpisa pa po talaga guys ay talagang yun na ang napag-usapan na pwede lang si Langga magkaroon ng boyfriend pag naging 18 years old na siya. Di po ba? Kaya yun at yun din ang kanyang ipinangako sa kanyang mga mahal sa buhay, kina Tatay Rizan, kina Daddy Donut, kay Lola Maring, sa kanyang mga kapatid. Di ba? So, tama to yung sinabi ni Dodong na maganda yung siya talaga ang magdesisyon, no, kung kailan niya ako sasagutin. Hindi pwede, hindi maganda din dahil lang sa udyok ng mga supporters na kailangan kayo na, dahil siyempre alam natin lahat tayo ng mga supporters parang gusto na natin masabi na sila na nga, di ba? Pero mas maganda po talaga na hintayin natin na talagang ang pagtanggap talaga na sa kanya ni Langga ay talagang nasa puso talaga, no? Na desisyon talaga ni Langga, ni Richelle ang pagtanggap, no? Ang pagsagot kay Ruel. Dahil mas maganda po yun, guys, di po ba? Mas maganda po. Kaya nakita nyo dyan sa ating thumbnail, guys, na sabi natin na Rochelle lang ang my forever. Di po ba? Kaya let's go. Yun nga, guys, no? Pakinggan natin ulit. Kaya malaking pasasalamat natin dito kay Miss Rhea Olarte sa kanyang interview palagi kay Dodong Roel, no? So, ano naman Dong? Ano naman yung masasabi mo? Siyempre, hindi lahat ng viewers gustuhin kayo, di ba? Lalo na sa mga lambingan ninyo. Marami ding ayaw talaga. Kasi daw, more on exposure, diba? Ganon. Sa age ni Risha, 17, parang, siyempre, may mga conservative na mga viewers, parang ayaw nila. Oo. Parang ito sa akin, no? Tungkol po doon. Sa amin ni Rachel, parang sila lang na paniniwala kasi itong ginagamit kami ito social media, itong YouTube, para ma-educate kami na para maging aware kami sa mga mangyayari, gano'n. Kaya kung ano mga comment nila noon na ganito, maging formal naman kayo sa isa, huwag naman pong sobrang ganito, galaw, ayusin yung galaw nyo. Siyempre, in-accept namin yun, no? Pinag-usapan namin yun na ganito, maging formal tayo kasi role model tayo sa mga kabataan nila, no? Kaya sa ngayon, mapapansin niyo po, no, or napapansin niyo po last, nalun po sa akin na talagang wala na, no? Actually, nag-fitness ka rin hindi masyadong nagkaroon namin sa tamang oras or tamang lugar na kailan kami na napakita namin yung namin. Pero wala man po, kahit di mo po nyo nakikita yung mga kalina po talagang off-cam, on-cam. Walang nagbabago. Walang nagbago kung anong mga comment nila doon na naging formal naman kayo kasi kayo yung role model sa mga kabataan. Yes, tinanggap namin yun, no, ng buong puso, no? Pero walang nagbago. No? Ganun pa rin po kami. Pero talagang iniisip na po namin, naging aware pero lang. parang naging limitado lahat. Oo, naging limitado. Pero hindi na po namin ipapakita na talagang Wala na talaga. pero sa aming mga body language, sa aming mga sinasabi, wala namang nagbabago sa amin. Kaya okay po yun, no? At nagpapasalamat din po kami sa mga concerns, sa mga confirmative ng mga viewers, mga titas, no, namin mga lolas, ganyan, kasi ayaw lang nila siguro na-experience sa kanila, no? O kaya nangyari sa kanila totoong buhay, sa kanila mga apuan, no? Ayaw din nila mangyari. Pero parang concern namin sila sa inyo. inaano lang po sa amin. Reminders, reminder. Pero talagang naging tulong din po yun sa amin, no? Kasi nga po kami, no, pag-ulan dito sa pag-YouTube, no, at hindi ko namin alam yung mga ganyang bagay. Kasi ngayon, may improvement, napapansin na ninyo. Yes. So, paano ba? So, yun na nga guys, no, sandali, tama po yun. Kasi minsan may mga nagko-comment nga talaga, kahit man minsan sa aking reaction ay may nagko-comment no na sobra naman parang sobrang exposure daw nila sa YouTube, sa social media nito ang Maglangga.
Pero para sa akin, ay wala pong masama doon, no? At nakita naman natin, yun nga, constructive criticism ay talagang tumatanggap talaga si Ruel of Malalag at Silangga, no? Si Richelle Morales Vlog. Ang siguro dito, dahil sila po talaga ay, kung sa tingin nila ay yun ay constructive criticism para sa kanila, tinatanggap po nila, no? Tinatry nilang baguhin kung anong gusto nyo, no? Ang gusto ng mga viewers. Ang dito lang siguro masabi ko ay, tayo mga viewers, kung ayaw natin, no? Huwag tayong manood, di ba? Dahil kung nandun na ayaw natin sa kanila, tapos nanonood pa rin tayo, tapos pag ayaw natin sa kanilang galaw ay makapag-comment tayo ng hindi maganda, di po ba? Hindi maganda ang i-comment natin, ibabas natin sila ng hindi maganda na which is ay hindi naman totoo na ganun sila ang pagkatao nila. Dahil halos guys, no, halos po mga kalingap dito, si Dudong Ruel at si Richelle ay talagang open book na po dito sa public, no, sa social media ang buhay nilang dalawa. So nakita po natin at alam po natin sa lahat po na nagsubaybay, alam na po natin ang kanyang pag-uugali, di po ba? At nakikita natin na hindi naman yung nagagawa. Dahil minsan nga nakita natin sobra yung mga pag-comment, no? Yung mga below the belt na comment na, di ba? Kaya ito lang masabi ko. Dito nga sinabi, no, kung ayaw nyo, dahil yung question nga ni Miss Ria ay mayroong minsan, tanong nga minsan dahil mayroong talaga minsan na ayaw sa mga sweetness nila, di ba? Simple po. Pag ayaw nyo po nakikita na sobrang sweet silang dalawa, huwag na lang po ninyo panoorin. Di po ba? Dahil diyan po sila masaya. Maganda po. Para sa akin, wala po kasing masama sa pinapakita po nilang dalawa, no, sa kamera. Dahil para sa akin, hanggat hindi ko sila nakitaan ng malisya sa kanilang ginagawa, no, sa harap ng kamera, ay wala pong problema. Ang para sa akin, yung pag-akbay ni Dudong Ruel, ang pag-holding hands nilang dalawa, ay simple po yan. Wala po yan sa mga nakikita nyo dito sa ibang bansa. No? At kahit pa hindi lang sa ibang bansa, kahit pa sa Pilipinas, may nakikita po ko na bawat uwi ko nun, mas bata pa sa kanila. Nasa elementary grades pa lang, no? May nakikita na akong ganyan, iba, magsobra. Kaya wag po natin silang i-compare sa mga taong walang disiplina sa sarili. Di po ba? Kung wag natin i-compare ay itong dalawa, Silangga at si Dudong Ruel, sa mga taong walang disiplina o walang galang sa mga sarili nila. Dahil sila po ay nandyan po ang paggalang nila sa sarili nila. Di po ba guys? So pakinggan pa natin dito guys dahil malapit na tayo matapos. I'm sorry Miss Riano dahil ito lang kinuha ko mga importante lang din, no, na gusto natin maibigyan, ma-emphasize din sa ating manonood, di ba? So paano ba magmahal ang isang Ruel of Malalag? Parang magmahal na lang po mga kalingap, no? Ipapakita ko lang po, no, sa huwag po raw salita ng ganyan. Hindi ako verbal na tao. At napatunayan na po yan ni Dudong guys, no? Hindi lamang sa salita. Sinasabi ganyan, siyempre normally na pinaparamdam mo sa kanya, para sa akin talaga is gawa, no, yung more on actions, no, compare sa salita. Kasi mas magandang feel niya kahit hindi mo sabihin, talagang ramdam niya sa puso niya. Yun yung tunay. Yun ang maganda. Hindi ko siya pwede magtanong pa na makikita na yan sa kanya. Sa gawa. So, ano ang gagawin ni Ruel para di masaktan si Rachel? Ano ang dapat iwasan? Yes, parang sa akin, mga kalingap, may natutunan din po ako doon sa yung tampuhan namin. Kasi, yun sabi natin kanina na yun ang nagpapatatag ng isang relationship or nagpapatibay. Para po sa akin na nagiging aware po ako sa mga salitang binibigkas, no? Kasi hindi rin alam yung word na yun. Isang word lang na makaka-open sa babae or sa isang tao. Kaya yun po sa akin na magiging aware po ako sa mga sinasabi na hindi lahat ng pagkakataon ay sasabay siya sa ano ko, yung sa mood, kasi magkaiba din po ng mood ang bawat tao. Kaya yun po, at syempre iwasan yung mga temptation na po natin yung mga iba't ibang temptation dyan.
Kaya hanggat wala pa, hanggat hindi pa nangyari, alam mo kung alam mo na mali yun, huwag nang gawin. Sa 2024, ano ba maabangan na? So, wait lang guys, no? Tama po yun, no? Tama po, ang ganda po ng mga sagot ni Dodong Ruel, no? Talaga nakita natin ang pagka-intelligence ng kanyang mga sagot, ang kanyang pagiging professional na tao, no? Na kanyang pagsagot. Siyempre po, nakita natin, mostly naman po talaga, at si Dodong Ruel is talagang, hindi po siya yung mabukal, no? Mabukal na tao na magsalita palagi. Ang sa kanya ay nakita naman natin lahat, napatunayan natin lahat, nasa kanya is more in action siya, no? More in action siya, na para kumbaga guys, na siya po yung, ayaw niya puro chat-chat lamang, no? Nakita natin, di ba? Nagulat na lang tayo na bawat niya, sundo niya kay Langga, no? Sa school. Noon nasa diet siya, ay bawat sundo niya kay Langga sa school ay talagang bumibili siya ng bulaklak. Binibigyan niya ng bulaklak. Doon po ang kanyang mga way, pakita na talagang napaka-importante sa kanya si Langga, di ba? At nakita naman natin guys, no, sa mga aksyon ni Richelle Morales Vlog, sa mga aksyon ni Langga, bawat tanggap niya, no, minsan speechless pa si Langga, pagtanggap niya ng mga regalo na parang nito huli ay talagang nasanay tayo, nakita natin si Dodong na more of surprises siya kay Langga, di ba? At nakita natin si Langga Richelle na speechless siya minsan sa mga natatanggap niya kay Dodong, di ba? Ganun po siya, hindi po siya yung need mo pa ba? Tanungin, mahal mo ako. Dahil yun ay pinapakita niya na nga, at nakita din naman niya yun sa mga aksyon din ni Langga, no? Sa bawat tanggap, di po ba? So, dito pakinggan pa natin guys, para mamaya pag after po nito ng ating audio clips, diretso na po tayo si Ate Yoli, no? Yeah, let's go. Pakinggan muna natin. Malapit na. Sa 2024, ano ba maabangan namin kay Ruel at kay Richelle? Abangan namin. Siguro para may excitement, abangan na lang po ninyo. Sabihin ko ngayon. Ayun ba guys, tinitingnan ko yung mukha ni Dodong, no? Bilang araw na lang Dong papasok na ang 2024, ano ang magiging mensahe mo kay Richelle? Sa bagong taon nito, no? Sana Langga na, yun nga, pagpatuloy mo lang kung paano kita nakilala, no? Kung si Richelle, yun ang pinaka number one, no? Na hindi magbago. Natin yung pagiging natin yung same vibes namin. And syempre, sana papanalangin ko sa'yo na mas lumaki pa yung channel mo, yung content mo sa pagtulong, sana marami pa rin natutulungan. And syempre, huwag mong kalimutan yung pag-aaral mo. Kasi yan ang purpose kung bakit ganyan pumapasok araw-araw. Pag palagahan mo yung pag-aaral, para din yun sa inyo at sa pamilya mo, future. So, how about sa mga viewers at saka sa supporters palalag bilang isang boyfriend? Patunay, no? Yan. Sana ganun pa rin po kayo. Stay po kayo kung ano po kayo ng mga viewers natin. And syempre, ang inyong mga inidulunan po kami ni Langga at kapangako po namin na hindi po kami magbabago sa bagong taon. No? Ganun pa rin po kami, no? Humble pa rin, ganito pa rin po kami, no? Wala po kaming dahilan, wala po kaming rason para magbago pa, no? Magbago man po. Siguro yung mga positive na lang, no? Mas lalo kaming mas lalo kaming magiging thankful, palagi. Mas lalo kaming papahalaman po kami ni Langga at kapangako po namin na hindi po kami magbabago sa bagyan or naalit akong taon, no? Ganun pa rin po kami, no? Humble pa rin, ganito pa rin po kami, no? Wala po yan, no? Dapat silang patunay. Taon nito, no? Sana Langga, minamahal natin ng mga supporters. Sana po, mas lalo kaming magiging thankful, palagi. Mas lalo kaming papahalagahan yung mga tulong sa amin. Kaya sa mga viewers po natin, salamat po sa inyong suporta, paniniwala, at syempre pagmamahal po sa amin lang kay Richelle. So yun naman guys, no, talaga yun. Siguro ano natin dong, no, na yung mga supporters mo ay talagang hindi sila mawawala. Yung mga nagmamahal dito sa
Rochelle ay hindi po sila talaga mawawala sa inyong dalawa ni Langga hanggat hindi kayo nagbago dalawa, di ba? Dahil minahal nila po kayo, hindi lamang po Dodong Roel, si Langga, no, na huwag magbago, kay ikaw din, na kasi minahal kayo ng inyong supporters dahil nakita nila ang transparent nyo sa isa't isa. Yung talagang nagbigay kayo ng pagmamahal, kagaya nga ng sinabi ko guys, no, na ang tatlong kasarian na ibinigay ni Dudong Roel sa atin, di ba? Kung bakit natin siya minahal, di ba? So dito patuloy pa tayo. Last na ito, dahil ito po ay napakaganda pong question ito ni Miss Rhea. Yan. Gaano ka-loyal si Roel of Malalay bilang isang boyfriend? Ito tayo kasi naiinip na yung tanong. Advance ang tanong ni Miss Rhea. Siyempre, yun nga po, no? Loyal po tayo, no? Hindi lang sa salita, no? Hindi ko lang mamalaki na ganito tayo. Siyempre, makikita yan sa gawa. Siyempre, malaman din po yan, no? Kung yung tanong na yan, no? Pwede na rin itanong kay Langga kung gaano ba tayo Si Langga po ang makasagot nito kung gaano ka-loyal si Roel of Malala. Tayo yung mahawak natin buwan. Wala nang pong si Langga dumating na po, no? Wala nang po tayo iba pang hanapin pa, no? Bakit kailangan pang kakain sa karinderya? Nandito naman tayo sa restaurant, di ba? Pero mga bagay, isipin natin. Kaya para sa atin po, yung ang loyalty is talagang natitest yan or nasusubok yan doon sa kung gaano ka-faithful, no? Gaano ka-faithful sa iyong partner, sa iyong kinakasama. Siyempre, alam mo yung mga limitations mo, no? Hindi porket na hindi mahigpit si ka-partner sa partner mo, gagawa ka ng mga ganyang bagay. Matitest yan kung ganyan yung ugaling partner, halimbawa, no? Ganyan ang ugaling partner na hindi mahigpit, tapos nasa sa iyo, no? Nasa sa iyo yan kung gagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi maganda or yung nasisira yung relationship. So willing ba na sumama o samahan ni Roel of Malala si Kuya Val sa proyekto o sa plano ni Kuya Val na pag-iikot sa buong Pilipinas? Ayun po, salamat at Rhea sa opportunity na ito kasi sa ito interview lamang po ako sasagot, no, tungkol po dyan kasi dami din po nagtatanong po tungkol dyan. Para po sa akin mga kalingap, kung ano pong plano ni Kuya Val, no, supportado po tayo doon, no? Kung ano pong gagawin niya, handa po tayong tutulong doon, no? Doon po naman pwede sa landing pad, mobile landing pad. Ito po ay nag-iikot po sa buong Pilipinas, no? At kung saan po pupunta, doon po tayo tutulong, no? Sa lugar mapupunta. Para sa akin, handa po kung samahan po si Kuya Val, kung ano pong desisyon niya, kung ano plano niya. Sana matuloy po yan, no? Kasi gusto ko rin po ang ganyan, no? Yung magiging yung adventurous tayo, no? Na vlogger, no? Willing po tayo sa iba't ibang lugar. Yes, willing po tayong sasama po mga kalingap, no? At kung ano mang pwede natin may tulong, handa po tayong gagawin, no? Handa po natin itulong kay Kuya Val. Kaya, ayun, no? Sana mangyari yun, yung mobile landing pad. At inaangalan po natin yung kaligtasan natin palagi, no? Araw-araw para magawa natin yung programang yun. Kaya sana supportahan niyo din po yung programa ni Kuya Val at siyempre yung plano din po natin na ganyan po, no? Kaya para naman po ito sa ating lahat mga kalingap, para po sa ating mga kababayan, no? Na para matulungan pa sila. Hindi lang nakasentro sa isang lugar o isang probinsya. Palawigin po natin, no? I-spread out po natin yung pagtulong mga kalingap, no? Kaya ito, kahit andun tayo sa diet, no? Ito saksi po kay Rhea, no? Kung paano natin tinutulungan din po ang mga beneficiaries natin dito sa Malalag, hindi po natin kinakalimutan. Kaya ayun sa mga nagsasabi po dyan, bakit sentro po tayo sa diet, no? Panoorin na lang po nyo ang upload natin, no?
Doon po niyo malaman kung ano pong mga klaseng pagtulong or saan lugar po tayo tumutulong po, no? Kasi doon natin makikita sa ating mga ina-upload kung pinabayaan ba natin yung ating beneficiaries dito, no? Kaya, ayun, salamat po sa inyong malawak po ng pag-iisip. Doon, direct ka talaga to. So, hanggang dyan na lang tayo guys, no? So, doon na nga. Ang una, doon tayo, balik tayo doon sa tanong ni Miss Riano na gaano ba ka-loyal si Ruel o Malalag sa kay Langga? Yun nga sabi niya, loyal na loyal, di ba? At isa pa, number 1 din na makasagot yan, no? Kung gaano ka-loyal si Dodong Ruel kay Langga ay si Richelle Morales Vlog mismo, di ba? At yun nga sabi, nagbigay pa dyan si Dodong, no? Na ano pa ba ang gagawin natin? May gagawin pa ba tayo? Nandito na tayo sa restaurant, kumakain. Nagsample pa siya, no? Sa restaurant na tayo kumakain, gusto mo pa ba dun sa karinderya? Di po ba? So, doon po, dito sa mga salita ni Ruel o Malalag, talagang wala na po dahilan, no? Wala siyang dahilan. Kumbaga, pinapaabot niya sa bawat isa sa atin na walang dahilan na palitan niya pa si Richelle dahil yun niya ay mahal na mahal niya ito, guys. Diba? At yun nga ang sabi niya, no, na sa mga taong nagsasabi, no, dahil ito na malaki din ang kanyang pagpapasalamat, no, kay Miss Ria Olarte sa mga question na ito. Dito talaga ako, guys, humanga talaga ako dito palagi. Every time na si Ria Olarte po ang mag-question and answer, talagang grabe ang paghanga ko, no, dahil direct to the point at may mga points ang kanyang mga question, no? Ayun nga, kasi, di ba, naging issue, maraming nagagalit dito, guys, no? Sa akin lang, masabi ko mga kalangka, unawain po natin lahat. Alam ko po, nasaktan kayo sa mga nangyaring issue ng mga nakaraan, no, na ginagawang pagla-live, pag-interview. Pero sa akin, ay patuloy po tayo patuloy po tayong sorry, na ano ang aking light, walang charge ang cellphone. So, dito no, ang masabi ko ulit, mga langga, ay patuloy po tayo, wag po tayong magtampo kung ito man ay nagdesisyon si Ruel o Malalag. Dahil alam natin, ang masabi ko na huwag po tayo magalit. Alam ko marami ating nagalit, marami ang nasaktan, lalo-lalo na ang mga nagmamahal, no? Mga ating mga tita, mga tito dyan na sobrang mahal si Dodong Ruel at si Richelle, no? May nahal natin sila dahil sila ay sobrang nagpapakatotoo sa sarili, di po ba? So dito, ang masabi ko na huwag po tayong masaktan, kung dahil ito nga ay sa question ni Miss Riano, kung dahil sa mobile landing pad niya na gustong gawing project ni Kuya Bal nitong 2024, ayun nga, nasagot ni Dodong Ruel na suportado niya, handa siyang sumama kahit saan dahil gusto niya rin mag-explore, di ba? At ito, masabi ko, isang dagdag ko dito na isang malaking kaalaman din to kay Dodong at maaari dito sa mobile landing pad nila, pag-explore nila sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, maaari pa itong tumaas palalo ang subscriber ni Dodong Ruel. Diba? Dahil sa malay nyo sa hindi natin alam ang kanilang pupuntahan ay andun, may maroon pa siyang ma-meet na mga nagmamahal din, di po ba? Napakaganda po yun dahil kahit hindi man niya kasama, siguro darating ang araw niya na pag wala lang pasok silang nagkataon na bakasyon nilang siguro may sama din yan ni Dodong Ruel silang sa mga mobile landing pad, di ba? Dahil syempre charity vlogger si Richelle Morales Vlog. Kaya dito napakaganda po na sana lahat po tayo ay nakasuporta lamang, no, sa Team Kalingap kina Ruel. At ito nga ang sinasabi dito na kung ayaw niyo po, yun nga sinabi ni Ruel dyan na sa mga nagsasabi bakit nakapokus lamang si Ruel sa dait sa pagtulong, di ba? Ayun nga ang nasabi ni Ruel dyan ay may 4 pa siya na bahay. 4 pa na pabahay ang naka-line up para sa kanya dyan sa dait. Alam po natin yan kung kanino. So yun nga, no, 4 pa ang pabahay, guys. 4 pa ang pabahay ni Dodong Ruel na naka-line up dyan sa dait. Kaya siya babalik ng dait. Dahil yun nga sabi niya, hindi lamang kay Richelle siya babalik na dait, kundi ang kanyang mga
pabahay na pinangakuan niya na ayun nga, nandyan na nga, may mga budget na po yan, no? Kaya sana maintindihan ng lahat sa mga nagsasabi na bakit si Ruel ay nakapokus lamang sa diet. Manood po kayo sa kanyang mga upload. Ang upload po, si Dudong Ruel, kahit na nandyan sa diet, may mga pabahay, ilan ang pabahay niya na nasunod-sunod ay 2 natapos na. At ito nga, may 4 pa siyang kasunod. Ganun man na nandyan siya sa diet, hindi po nakakalimutan ni Ruel of Malalag ang kanyang beneficiaries sa Davao, no? Sa Malalag. Kung gusto niyo pong malaman, makita, panoorin niyo po sa vlog ni Kalingap Angeli. Nandyan po, si Kalingap Angeli ang nagwa-vlog. Or minsan pinapasa na binablog, pina-upload ni Dudong Ruel sa Kalingap Ruel. Kalingap Ruel, nandyan makikita niyo ang upload ng kanyang mga beneficiaries sa Davao. Kaya wag po tayo basta-basta magsalita ng kung ano lang, dahil doon po ay nakikita po, no, puhuli po kayo sa inyong mga sariling bunganga, di ba? Kaya sana matapos na ito, wala na itong mga ganitong issue dahil malapit na ang isang araw na lang matapos na ang 2023, 2024 na tayo, magbago na tayo dahil ito nga, no, dahil tinutupad, no, inaano ni na Kuya Bal na magawa na talaga ang mobile landing pad. Dahil hinahangat nila na hindi lamang sa diet ang makasentro ang kanilang pagtulong, kundi lalabas ng diet. Lalabas, dahil ito ang pangarap ni Kuya Bal na maabot ang buong Pilipinas. So, ito din po, ang masabi ko, ito din po sa atin na mga nagmamahal kay Ruel of Malalag, no? Gabayan natin siya. Sama nyo sa prayer nyo na ligtas lang sila palagi kung saan man sila makarating. Dahil malay po natin, ito po yung pagkakataon na makasama nga si Ruel sa mga mobile landing pad sa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay maaring lalago pa ang kanyang channel, maaring lalaki pa ang kanyang subscription, di po ba? Yun po ang tingnan natin. Huwag po tayo titingin dun sa mga negative. Dahil ito nga nagbigay na po assurance si Dudong Ruel na wala na talaga magbabago sa kanilang dalawa ni Langga. Sila na talaga. Kumbaga, hinihintay na lamang po natin, guys, no, ang maging tamang edad, sa tamang oras na officially na maging sila. At yun nga nakita nyo, dahil para sa akin, why Rochelle lang ang may forever, di ba? Yun po, maging positive po tayo sa tingin. Palagi po tayo maging positive ang look natin sa kanila para hindi po hindi po mapasok yung mga negative, di ba? Wag po tayo malungkot, no? Dahil sa mga naging issue lamang na ganun. Wag po tayo magpadala dahil unang-una po nakita natin na puno ng pangarap itong dalawa. Yung minahal natin na Rochelle ay puno po sila ng pangarap, no? Pangarap na makatulong palalo sa mga tao. Pangarap para sa kanilang mga pamilya. Di ba ba? Kaya wala pong karapatan dito ang mga negative na tao para sa kanila, no? Kaya ito lang masabi ko din, no, na yung ulitin ko, yung sinabi ko na lahat ng mga nanonood, alam ko, dahil dito po pakatandaan po natin, no, huwag po kayo masyadong parang negative ang tingin nyo sa mga supporters ng Rochelle, no? Sabi ko lang na huwag po tayo masyadong magbigay ng negative na tingin sa mga supporters. Dahil hindi po lahat, no, dahil makaramihan po dito na mga sumusuporta sa Rochelle na mga senior citizens ay mga Kalingap supporters po yan. Meron po dyan, no, na talagang nagme-message sa atin na nasasaktan nga sila, no, nasasaktan sila sa nangyayari. Minessage pa ako, ilan sila nag-message sa akin, Ate Yoli, bakit hindi mo ni-reaction ng mga ganun? Bakit hindi mo ni-reaction ng si ganito? Hindi po ako mag-reaction doon dahil una, family po nila, family matter po yun, pero nakita natin naging okay na. Pero sa akin lang ay ito lang masabi ko sa ating mga kapwa na sa loob ng Kalingap. Huwag po tayo masyadong kampante kung anong sinasabi natin. Dahil akala natin nagsalita tayo ng ganito, ng ganyan, maging okay ang boss ko sa akin. Di po ba?
Ayun, napakita ko sa boss ko na kumumpi ako sa kanya. Di po ba? Hindi po maganda yun. Dahil pinakita mo pa to impress lang sa isang tao, pero may nasasaktan ka. Di po ba? Yun nga sinasabi na, ano pang kahit madaling mag-sorry, madaling humingi ng sorry sa mga taong nagawan mo ng pagkakamali, pero the damage is done. Nandyan na po, nakatatak na po yan sa puso niya na minsan ginawan mo siya ng ganyan. Pinagsabihan mo siya ng ganyan. Dahil hindi po maganda na sa tingin po niya ay kaibigan kayo niya. No? Na pwede kayo pwede niya kayo pagkatiwalaan. Hindi po maganda yun ng isipin ng isang tao ay pwede ko siya pagkatiwalaan. Tapos in the back, nawala lang siya ay kung ano nang sabihin natin, di po ba? Hindi po yun maganda. Kaya dito lang masabi ko muli na so kung gusto nyo po, wag po natin pairalin yung inggit palagi sa puso natin, no? Kung gusto nyo siya maging tanyag kayo kagaya niya, gusto nyo maging tanyag kayo kagaya ni Ruel of Malalag, ang ito lang tandaan nyo, yung kanyang binigay na susi, no? Para mapamahal kayo sa tao at mapamahal din kayo ng sponsors. Mapamahal kayo sa sponsors. Speaking of sponsors ulit, ayan, turuan niyo ako kung paano ba magkaroon ng sponsors, no? Di ba? Dito po guys, balik tayo, seryoso. Ito pong masabi ko sa atin lang, huwag po natin pairalin ang inggit. Kung bagkos ay gusto natin maging Ruel of Malalag, ay pahalagaan po natin ang sintimo na binibigay na mga supporters or sponsors sa atin, no? Dahil kahit na 500, kahit 1,000 man yan, kahit 50 pesos man yan, kahit 20 pesos man yan, o kahit na 30,000 man yan, kahit ilan yan, ang binibigay sa inyo, pinaghihirapan po nila yan sa ibang bansa. Maari, di natin alam, yung nagbigay ng malaki sa'yo na sponsors, o maliit man, hindi natin alam kung ano ang mga dinaranas niya doon sa kanyang mga amo sa abroad. Di po ba? Pero yun po ang kanyang way para gumaan din ang puso niya. May pakita, magbigay siya ng sponsor. Nagbigay siya ng sponsor para maramdaman niya na pinapahalagaan din siya. Di po ba? Yun po guys, yun po ang inyong gagawin. Gayahin niyo po si Ruel of Malalag na nagbibigay po ng pagpapahalaga sa mga sponsors. Nagbigay ng oras sa sponsors para maatima or ma-entertain ang sponsors niya. No, hindi bali na mapuyat siya at mapagsabihan na anong oras nang nagigising. Di po ba? O, di po? May pagmamahal siya sa kanyang mga sponsors. Yun po ang gusto nyo maging Ruel of Malalag, maging tanyag kagaya niya. Gayahin nyo po, pantayan nyo po ang kanyang ginagawa. Huwag po kayo basta na lang nagsalita nang hindi po maganda sa kanya, no? Dahil iniisip po niya na kaya niya po kayong iniisip niya na makaibigan kayo. Kaibigan kayo niya, pwede niya kayo mapagkatiwalaan. Pero anong ginawa niyo? Di pa ba? Hindi po yun maganda. Kaya sana lahat po ito na nga, para sa akin, ang masabi ko sa ating mga nagmamahal sa Rochelle, no? Huwag na po kayong malungkot. Maging masaya po kayo. Hayaan niyo po ang kung ano mga sinasabi na negatibo, sirain nyo po sa inyong kasayahan, no? Ipakita nyo pong masaya kayo. Kasi habang po sa mga live or mga upload ng mga kanino man, pinapakita nyo galit kayo, pinapakita nyo umiiyak kayo, nalulungkot kayo sa nangyayari. Alabay, tuwang-tuwa po yung mga yun. Tuwang-tuwa po sila na naaapektuhan kayo. Di po ba? Kaya ipakita po natin na hindi po tayo naapektuhan doon. Masaya tayo doon. Masaya si Ruel of Malalag at Rochelle. Huwag po kayo magpa-apekto dahil hindi natin alam na talagang sinasadya lang din nila, no? Na maganyan para po talagang sirain, i-distract ang mga viewers ni Ruel of Malalag. Di po ba? At ni Rochelle. Kaya thank you so much guys. Ito muli, nagpapaalam po ako, no? Napakaganda po ito ang interview ni Miss Ria Olarte. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ria Olarte, please do subscribe Ria Olarte's vlog dahil napakaganda po siya guys, no? Ng kanya palagi interview ay may mga
sense of humor talaga. May makuha tayong aral, may makita tayong mga napakagandang kasagutan, no, galing kay Ruel of Malalag sa question and answer ni Ria Olarte. Diba ba? At muli sinasabi ko noon na maging masaya po tayo. Huwag po tayo magpadala sa emosyon po natin. Pakita natin na masaya tayo dahil doon meron tayong Rochelle, no, na nagmamahalan. Di ba? Yun, Rochelle lang ang may forever, guys. Yun ang tandaan nyo. Kaya, thank you so much. Napakaganda itong iniwan sa 2023 ni Ruel of Malalag na assurance sa atin lahat. Di ba? Kaya maging masaya po kayong lahat. Thank you so much. At muli, mga kapwa ko OFW, mag-ingat po kayo kahit saan man bansa kayo nagtatrabaho dahil may mga mahal po kayo sa buhay na naghihintay po. God bless everyone. Bye!